Ito sabi dito, 480M pondo ng health facility ni Quezon Governor Helen Tan. 3 taon na, hindi pa rin tapos. Naku po. Puta, ilang taon na? 3 taon na yan? Boss Itsuri. Itsura. Shout out. 3 taon na yan. Grabe. Kung hindi pa ano yung kung naka-expose yung mga beams na yan. Grabe. Diba, Boss Rolando? Grabe, no? Boss Hitsura Katsuri. Kung dito, panis yan. Hindi, sa totoo lang dito, minsan magugulat ka, may katabi ka ng building, pagising mo. Dito, ganun eh. Sa isang structure, siguro mga 10 yata yung ginagamit na crane eh. There was point in time na dito sa Dubai, 50% ng mga cranes nandito sa Dubai. Republic Act No. 11702. Principal author nito si Quezon 4th District Representative at Committee on Health Chairperson Helen Tan na ngayon namumuno sa lalawigan bilang gobernador. Ang kanyang counterpart noon sa Senado na si Senator Bongo naman ang nag-sponsor nito. Inatasan ng Republic Act No. 11702 ang Secretary of Health na agad isama ang proyekto sa mga programa ng ahensya. Taon-taon itong may pondo sa Department of Health at Department of Public Works and Highways. Sa DOH budget mula 2023 hanggang 2025, aabot na sa mahigit 113.8 million pesos ang nailalaang pondo para sa maintenance and other operating expenses ng ospital. Para naman sa construction, consistent din itong may pondo sa ilalim ng DPWH. Ang perang ginamit sa pagsisimula ng construction noong 2023 galing sa 2022 GAA at kung susumahin, aabot na rin sa 480 million pesos ang na-allocate na budget para dito hanggang 2025. Sinuri namin ang transparency portal ng DPWH. Grabe, no? Putya, grabe to. Lang 1 billion na yung 480 million. Kulang na lang kalahati, konting kembot na lang kalahating bilyon na. Na ilumabas ang 3 kontrata ng nasabing proyekto, isa sa kada taon mula 2023. Lahat ng ito napanalunan ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya na ngayon revoke na ang mga lisensya. Ang 2023 contract nagkakahalaga ng mahigit 96.4 million pesos at inaward sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Batay sa portal, 100% o nakumpleto na ang proyekto. Mahigit 173 million naman ang halaga ng kontratang napanalunan ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation noong 2024. Pero hanggang ngayon, kung pagbabatayan... Tapos ang kapal na mukha nitong Discaya, ni Curly Discaya, feeling niya siya daw nanakawan. Inang-ina mo. Ngining ma! Muli ang portal, hindi pa nasisimulan ang bahaging ito ng proyekto. Taong 2025, na-award sa parehong kumpanya ang mahigit 195 million na kontrata na nakatag as ongoing sa DPWH portal. Biro mo St. Gerard, Para sa St. Gerard, si Curly Discaya ang pumirma sa mga ito. Kumatawan naman sa DPWH. Grabe, dapat talaga mapanagot yung mga yan. Kahit kung may kakampi man ni PBBM yung mapanagot, putya, panagutin niya. Dapat managot kung sino talagang dapat managot. Putya, dapat si Saldi ko makauwi na eh. Dito, let's keep an eye on John Vic Remulla. Secretary, pasensya ka na pero ngayon, matanglawin kami sa'yo ha. Nakita namin, pasayaw-sayaw ka lang eh. Yan, We got our eyes on you, baby. Mag-iingat ka, ha? Di na namin palalagpasin pa ganyan-ganyan mo. Pa niya ng building sa NCR. Almost fully furnished na yan in 3 years. Oo nga eh. Grabe, no? Grabe, sana, hindi, at least na naman na-expose, no? So, kagaya na sinasabi ko, so next year, mapopondohan na naman sana to. Kung hindi to na-expose, dapat to kaltukan yung mga... ang sinibak na Regional Director na si Jovel Mendoza. Kasabay na nasibak ni Mendoza sa ahensya ang asawa ni Governor Tan na si Ronel Tan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga iniimbestigahang flood control project. Para naman sa gobernador, inamin itong na-delay o napabayaan ang construction ng ospital. Base sa mga larawan noong Putya, na-delay? Napabayaan? bisita niya ang site taong 2024, tila sinisimulan pa lang ang pagtatayo sa pundasyon nito. Anya, ito raw ay dahil hindi sapat ang pondong inilalaan para dito bawat taon. I think yung funding... Hindi sapat yung...
Putya, 100 million yung mga pinakita kanina. Hindi sapat yon? Si Magalo nga, bigyan mo ng 100 million, makakagawa ng sira-sirang tennis court yun eh. Tapos ikaw, hindi enough? Di ba? Puta, si Magalong, bigyan mo ng 110 million yun. Makakagawa ng sira-sirang tennis court yun. Sa Baguio pa. Di ba yung logistic ng mga equipments doon? Dito, sa Quezon. Requirement number 2 is that syempre yung efficiency. Hindi yan pinabayaan, dinakawang pondo, sabi. No, and inabot ng mga problema siguro ng DPWH. So, Bakit siguro hindi ka sigurado? Si Governor! My goodness, hindi sigurado si Governor. Siguro, ewan ko, bahala si Batman. Nakakasakit ng ulo to mga politiko na to. Oh. delay sila sa mga implementation siguro. But the budget is actually not enough to finish it. Si Attorney Claire ba yan? Critical na lagay ni President BBM. Sira ulo to. Buray nyo na kagad yan. Hindi si Attorney Claire yan. Oh, sige, buray nyo na yan. Gagong yan. Magpapanggap ka pa, kupal ka. Katayin nyo na kagad yan pagka mga kupal na ganyan. Ilang beses na rin daw siyang sumulat sa dalawang ahensya para i-prioritize ang construction ng ospital. Ayon naman sa health advocate na si Dr. Tony Liachon, sa ganitong mga proyekto, pare-parehong may pananagutan hindi lang ang DOH o DPWH, kundi pati na rin ang LGU. Habang hindi pa tapos yung infrastructure, tatlo silang responsable. DOH, LGU, tsaka DPWH. Construction to, siyempre DPWH yan. Pero dapat pina-follow up. Imposible naman hindi natin i-follow up nandun sa pinasasakupan natin. Dapat pina-follow up. Kaya nga dapat collaborative work. Ngayong taon, may nakalaan pa rin 200 milyon na pondo para sa proyekto sa ilalim ng DPWH. Wala naman itong item sa DOH budget. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ng parehong ahensya para mabigyang linaw ang Estado at kung paano magpapatuloy ang proyekto pero wala pa silang tugon sa ngayon. Oh, yan. Andrea Salve, Billionaire News Yan, magandang anuhan yan ha. Magandang obserbahan natin yan. Tandaan natin yung proyekto na yan. Tandaan din natin yan. Sino yan? Helen Tan. Siguro, hindi siya sigurado. Buisit na. Hindi, okay lang. Ate Tiger. I did it. Impostor yan. Oo, Ma'am Brenda. Okay, tamo, napakomment tuloy sa Ma'am Brenda.